May kinalaman ba ito sa iniutos ko sa iyong pagsundo kay Uray Hilway? Siya'y may karamdaman. May sasabihin ka pa ba, bata? Sa ibang pagkakataon ko na lang po sasabihin. Malalaman ng Raha na walang sakit ng punong babaylan at nagsinungaling lamang ako sa kanya. Wala akong karamdaman. Humanda ka, pagkat mananagot ka sa ating Raha, pagbalik nila mula sa kanilang pangangayaw. Gagamitin kong pagkakataon ng magaganap na pangangayaw bukas upang ipakita kay Raha Manggubat na mas karapat-dapat ako kaysa sa anak niya. Mahalaga ang pangangayaw na ito. At ito na ang iyong pagkakataon upang patunayan ang sarili mo sa lahat. Salamat sa pagsaklolo mo sa akin, Umbu Amaya. Kapwa tayo na ulila sa ama, Umbu Amaya. Ngunit, ito na ang pagkakataon ko upang mabalik ko siya. Napakasakim ko naman kung di ko pagbibigyan ng ninanais na makapiling ang kanyang baba. Ako nang bahala. Titiyakin kong walang mangyayari sa ating dalawa. Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo ipauubaya sa amin ang sarili mo. At magagawa namin yan kahit na pag-aari ka na ng ibang Panginoon sapagkat palalabasin namin na kaya siya naririto ay dahil nais niyang magbago. Ano bang kailangan niyo sa akin? Huwag niyong sasaktan si Ahak. Marikit, ano ba ang nais mong gawin sa talipandas na nang-aakit sa iyong bala? Isipin mo muna kung ano ang iyong gagawin, Amaya. Hawak ni Umbo ang leeg ni Ahak. Dumampilang ang palad na yan kay Marikit. Tiyak na tatalo yan dugo. Iloy, pagkatapos no, ayoko naman na maghuhugas ng inyong mga paa. Hindi mo ko kailangang pagsilbihan, Amaya. Ako ang dapat gumawa nito dahil ikaw ay isang bayi. Samantalang ako naman ay isang uripon. Ngunit sa aking mga matay, magkapantay lamang tayo, Iloy. Kung gusto mo talagang suklian ang aking pagsisilbi sa'yo, daanin mo na lang sa isang awitin. Matagal-tagal ko na rin hindi naririnig ang iyong tinig. Dumalaw ako sa inyong balay at narinig ko ang iyong magandang awitin. Hindi man kita nakita, narinig ko naman ang iyong magandang tinig. Totoo, Iloy? Naririnig niyo ang aking tinig? Isinalaysay sa akin ng iyong Iloy kung gaano kaganda ang iyong tinig, Amaya. Hindi kasi makalimutan ni Dalaang noong dinalaw ka niya sa labas ng iyong bukod. Nang marinig ka niya sa unang pagkakataon. Amaya, mari bang marinig muli ang iyong tinig? Malapit ng dumilim, Iloy. Bukas ko na lamang kayo awitan. Subalit ngayon kita nais marinig. Oo nga naman, Amaya. Bibiguin mo ba ang nais ng iyong Iloy? Maging tanda sa iyo yan, Amaya. Ang akin ay akin lamang. Hindi kailanman mapupunta sa iyo si Bagani. Halina, anak. Humayo na tayo at maghugas ka ng iyong kamay. Napakaruming babae ang tinampian. Amaya. Paumanhin. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka naman magkakaganyan. Wala kang dapat ihinang tawad sa akin, ah. Kung nabubuhay lang iyong baba at Iloy, hindi nila gagawin sa iyo iyan. May pagtatanggol ka niya.
Kahit idalangin ko pa to kay Laon, kailan may hindi na sila mabubuhay dahil wala na sila. Sa saliw ng awitin ko, sana'y mapagtanto mo na ikaw, Iloy, ang buhay ko. Iyong mga kamay, nais kong hanggan, ngunit nasan ka, aking ina? Bakit mo ako pinabayaan? Di ko na naisin pang malayo sa piling mo. Habang buhay, nais madama ang pag-ibig mo. Dalaang! Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi mo ba naibigan ang awit ni Amaya? Alonsina, maaari ka bang makausap? Malili ka ba kay Umpo Amaya? Para sabihin sa akin na huwag kong ibunyag ang lihim niya. Wala ka nang magagawa pa. Nakapagbasiya na ako. Nakikiusap ako sa iyo ng maayos, Alonsina. Huwag mong isisiwalat ang totoo tungkol kay Amaya. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo, huwag mo akong susubukan. Bakit mo ako binabalaan? Isa ka lamang uripon. Uripon ako dito sa puon ninyo. Ngunit sa aming banwa ay isa akong alabay na napipinto ng maging babaylan. Kung hindi lamang nakubkob ang aming banwa. Marami akong alam na kapangyarihan, gaya ng pambabarang. At maaari kong gamitin ito sa'yo, sa iyong Iloy at iyong baba, kung isusumbong mo si Amaya. Iloy? Tila hindi ka makapagsalita. Hindi mo ba naibigan ang aking awit? Naibigan ko. Maganda ang iyong tinig. Abay, tunay na maganda, Amaya. Ngunit ang pinagtataka ko, kung bakit iba ang tinig mo ngayon sa tinig ng anak ko noon. Dalaang, matagal-tagal na rin nung una mo marinig ang awit ni Amaya. Sariwang-sariwa sa aking alaala ang tinig ng aking anak. Paulit-ulit yun sa aking isipan. Iloy, iisa lamang ang aking tinig. Hindi ito nagbago. At sa aming magkakapatid, ako lang naman ang may magandang tinig, hindi ba? Kaya't ang narinig ng umawit noon, at ako ay isa. Ganun naman pala, Dalaang. Huwag ka na mag-isip ng ganyan sa anak mo. Baka mamaya, sumama pa ang loob sa'yo niyan. Patawarin mo ko, Amaya. Iloy, hindi niyo kailangan humingi ng tawad. Wala akong hinanakit sa mga tinuran niyo.
Napakalupit ni Dian Lamitan. Nagkakaisahan kanila. Bayang, masayas lang nakikitang nasasaktan ako. Pero kailangan kong gawin yun para sa ikaliligtas ni Ahak. Ano na nga pala nangyari dun sa pagtungo mo kay Alonsina? Pumayag ba siya na itago ang pagkatao ko? Palagay ko, natakot ko na si Alonsina dahil nakita ko sa mukha niya pagkagimbal nung sinabi kong marunong ako mambarang kahit hindi naman totoo. Kaya tiyak ko na hindi na siya magsasalita ng laban sa'yo. Salamat, Bayang. Punong Babaylan? Totoo ba ang pambabarang? Oo, Alonsina. Totoo ang pambabarang. Ito ay isang kakayahan na mga pili at bihasang babaylan. Maaari din itong pag-aralan ng isang alabay na matagal nang naninirahan dito. Isang uri ito ng sandatang pamuksa, lubhang mapanganib. Kaya tanging ang mga pili at bihasang babaylan lamang ng ating pood ang pinahihintulutang gumamit nito laban sa mga kaaway at mga taong nagbabanta sa katahimikan at kaligtasan ng ating minamahal na pood. Bakit mo itinatanong ito? Sapagkat meron sa akin ay nagbigay ng babala dahil sa aking nalaman. Sino yung taong nagbigay sa'yo ng babala at bakit marunong siya ng barang? At ano ang iyang natuklasan kung kaya kayo kanyang binantaan? Alonsina, nararamdaman ko at naunawaan ang hindi mo pagkibo. Ikaw ay natatakot, ngunit wala kang dapat ipangamba. Ako ang iyong punong babaylan at kung ano man ang iyong pagtapat, nangangako ako, pangangalagaan kita. Tungkol po ito sa isang kasamaan kong alabay, ang aking nalaman. Isang lihim na itinatago niya, na tiyak kong ikakagulat ng lahat. At ano itong lihim ng sinasabi mong alabay? Siya ang sinasabi sa tagna. Siya ang babaeng may kambal ahas. Alonsina, naunawaan mo pa ang isinusumbong mo sa akin? Ito ba ay totoo o gumagawa ka lamang ng usap laban sa iyong kasama? Hindi po. Nakita ko po ang alabay na iyon, hawak ang ahas. Kinausap niya ito, na tila bang matagal niya nang nakasama. At tinawag niya pa itong kapid. Kapid? Tinawag ng alabay na kapid ang ahas? Maaaring siya na nga marahil ang babae sa tagna. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan niya? Kapit, anong ginagawa mo dito? Ako may nais ko rin makipaglaro sa'yo. Ngunit hindi maaari. Mamaya may makakita sa atin. Anong tunog yun? Maaring dumating na si Raha Manggubat mula sa matagumpay na pangangayaw. Halika, Siing! Tayo'y pumaroon! Halika! Bakit ayaw mong sumutuon? Ibulong mo sa akin, ano ang pangalan niya? Paumanhin po ng babaylan. Ngunit, hindi ko maaaring sabihin sa inyo kung sino siya. Sapagkat... Pagkatanong, bakit hindi mo maaaring sabihin sa akin? Ako ang iyong punong babaylan. Lagi ka dapat maging tapat sa akin. Ibigay mo sa akin ang pangalan niya at atin siyang ipadadakip agad kay Songhil upang mapatawan ng parusang kamatayan ngayon din. Kamatayan? Alam mo,
Malaunang hinahanap ng ating Raha ang babaeng may kambal ahas. Hinahangad niya ang buhay nito sapagkat ayon sa tagna, ito ang babaeng papatay sa ating Raha Manggubat. Maligayang pagdating, Baba. Anong naganap sa inyong pangangayaw? Matagumpay ang aming pangangayaw sa banuan ni Madiwa. Marami kaming nasamsam na mga kayaw at bahandi upang pagsaluhan ng lahat. Kung gano'y, binabati ko kayo sa inyong matagumpay na pangangayaw, Baba. Huwag kang mangamba. Sabihin mo sa akin ang lahat, ipagtapat mo. Ako, ang punong mabaylan, ipinangangako ko. Pangangalagaan kita. Patawad po ng babaylan. Ngunit, madilim na kasi nung gabing makita ko siya. Kaya, hindi ko na siya namukaan. Kung gayon, paano ka nakatitiyak na siya isang alabay? Sapagkat isa lang kasuotan namin mga alabay, hindi ho ba? Kaya kahit nakatalikod siya sa akin, alam kong kauri ko siya. Ngunit, hindi ko talaga siya namukaan. Pagkat mabilis na rin akong lumayo dahil sa aking takot. Nararamdaman ko, hindi ka nagsasabi ng totoo. Sapagkat ayon na rin sa'yo, pinagbanta ang kanyang barangin, hindi ba? Hindi po. Hindi po siya nanakot sa akin ng ganun. Hindi ba ang aking kakayahan ay makarinig ng mga tinig? Ang narinig ko lamang ay yung nakakatakot na babalang iyon. Ngunit, hindi ko rin kilala kung sino ang nanakot sa akin ng ganun. Katulad ng hindi ko rin kilala kung sino ang kasamahan kong alabay na may kambal ahas. Nararapat mong batiin ang iyong kapatid na si Bagani. Pagkat higit siya nagpakita ng tapang, kung kaya't marami siyang napaslang na makakaaway. Maniwala po kayo sa akin. Nagsasabi talaga ako ng totoo. Kung ganon, makinig ka at makinig kang mabuti. Ang nais ko, itikom mo ang iyong bibig at panatilihin mong tikom. Kailangan nating makatiyak kung sino sa mga alabay ko ang may kambal ahas. Akala ko kung ano nang masamang mangyayari sa akin. Takot na takot ako. Ngunit, lalong nang naigang aking awa kay Baay Amaya. Hindi matinag ang kasamaan ng ating dating mga Panginoon. Pati ba naman ikaw, Ahak, idinamay? Maparusahan lamang si Baay Amaya. Nakakalunos pakinggan ang mga usapang ganito sa sinapit ni Amaya. Kung buhay si Bugna, bahay pa rin hanggang ngayon ang pamangkin ko. At hindi magaganap ang paglapastangang ito sa kanya. Maayong gabi, Amaya. Wala dito ang asawa mo kung siya ang dahilan kung bakit ka naparito. Nais ko sana magpaliwanag. Totoo. Nakapas lang ako sa aming pangangayaw. Ngunit maniwala ka, Amaya, na bagay ito sa aking kalooban. Nauunawaan ko kung bakit ganyan na lamang ang iyong pagkamuhil sa akin. Ngunit, Amaya, kailangan mo rin maunawaan na... Bagani, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Noon pa man, batid ko na. Ang masamang puno hindi mabubunga ng kabutihan. Hindi ako ang aking ama. Iba ako sa kanya, Amaya. Bahalang araw patutunayan ko yun sa'yo. Hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa akin. Makakaalis ka na. Doon ka dapat sa asawa mo. Siya ang naghihintay sa'yo.
Malakas ang mga mandirigma ni Madiwa. Marahil ay kung hindi dahil kay Angaway, nasugatan ako ng malubha. Salamat sa ating laon at walang masamang nangyari sa'yo. Kaya tatanungin kung malaking utang na loob ang ginawa ni Angaway para sa'yo. Bayang gabi, Baba. Bagani, bakit hindi ka sumabay sa ating amang Raha sa pag-uwi rito? Saan ka nagpunta? Kung ayaw mong sagutin, halika. Sumalo ka sa amin. Ako'y hindi pa kumakain dahil hinintay kita upang sabayan ka. Ipagpaumanhin yan. Wala akong hangad kumain. Nanaisin ko pang hugasan ang aking katawan sa mga tilagsik na tugo na nakuha ko sa pangangayaw. Hayaan mo na muna ang iyong bana. Pagod lang siya. Halika, samahan mo kami dito. Uray Hilway, nagbalik na kami mula sa pangangayaw. At gaya ng inyong dasal, kami nagtagumpay. Ikatutuwa niyo rin ang ginawa kong pagligtas sa ating Raha sa naganap na labanan. Kung kaya't nagkatotoo rin ang iyong tagna na may isang bayaning lilitaw mula sa pangangayaw na iyon. At ako yun. Uray Hilway, ba't tahimik kayo? May bumabagabag ba sa inyo? Tama ang una kong kutob. Hindi ako nagkamali. Naririto sa ating puod ang babaeng itinakda. Sino siya, Uray Hilway? Sabihin mo sa akin nang maipaabot ko ito agad sa ating Raha. Wala kang sasabihin anuman kay Raha Manggubat ang Angaway. Hanggang hindi ko natitiyak kung sino ang babaeng may kambal ahas. Ngunit sino nga siya, Uray Hilway? At paano natin siya makikilala? Gumawa ako ng bitag upang siya ay mahuli. Kaya't hindi magtatagal, makikilala ko na rin kung sino ang babaeng itinagda. Iwan mo muna kami. Tinaluhan mo sana kami kanina upang narinig mo ang papuri sa iyo ng iyong ama. Hindi ko na kailangan marinig yun, Iloy. Ginawa ko ang nais ng aking baba. Magiting ako ng ayaw. Ganun na lamang at naibsan sa kanyang isipan ang sinasabing kaangwagan ng kanyang anak. Ngunit hindi ka masaya sa iyong tagumpay. Sapagkat ang ikinatutuwa ng aking baba ay siya ring nagpapaliw sa akin sa babaeng aking tunay na iniibig. Tilang lasuklam sa akin si Amaya sa aking ginawa. Tanggapin nawa ang aking atang ng mga diwata. Dumudulong ako sa iyo, Aba, upang pakinggan ang aking hiling. Naway pakinggan mo ako. Sana'y mapabilis na ang aking pagiging alabay at maging ganap na babaylan upang maisatuparan ko ang aking kapalaran, upang matigil na ang pangangayaw, ang pangkubkob ng mga banwa, at ang walang awang pagpaslang. Sa akin iniatas na ating punong babaylan ang paggabay sa inyo sa tamang pagtukoy o pag-alam sa isang karamdaman. Mahalaga na ibahagi natin ito sapagkat kadalasan maraming mga tao ang hindi nakakaalam kung bakit sila ay may karamdaman. Kaya naman kinakailangan na tama ninyong matukoy ang kanilang sakit bago kayo makapagbigay ng tamang lunas. Halika kayo.
Kung bigkasin ni Bagani ang pangalan ng babaeng yun, si Amaya na lang bukod tanging nakikita ng aking bana. Huwag mong hayaang balutin ka ng iyong panibugho. Hindi ito makakatulong. Maiwawaksi rin natin ang babaeng yan. Hahanap ako ng paraan upang mapalaya siya dito. O di kaya'y maparusahan ng kamatayan. Hanggang ngayon ba, hinahanap niyo pa rin ang babaeng may kapid ahas? Walang pagkakataon na hindi ko siya naaalala o hinahanap. Kaya't alam kong mapapadali ang aking paghuli sa kanya. Kung magtatakda ako ng malaking pabuya. Batid mo bang naghahanda siya ng malaking pabuya sa sinumang makapagtuturo sa iyo? Mag-ingat kang walang makalam ng lihim. Alam kong kapos ka sa buhay, lalo pat ulila ka na. Ang tanging hiling ko lamang sa iyo ay gumawa ka muli ng paraan upang tuluyang masira si Amaya. Babanggitin ko ang pangalan isa-isa ng bawat alabay. At kung ang aking nabanggit ay ang babaeng itinakda, muli ninyong patayin at buhayin ang ako'y si Mema, Dina, si Amaya.